o mga boto sa Cavite ay tutugma. Pero una na pumayag sila, pero yung nalaman nila na ito yung mga pinipili namin, hinto kayo, sabi niya, hindi na kami papayag. So gusto rin natin na itong magiging election natin sa Mayo 12 ay ang tao dapat may paraan, tayo may paraan para i-check, no? Kung itong ini-imprenta ng itong pagbilang ng itong vote counting machine na ito ay yan talaga ang laman ng mga boto, yung talagang binoto ng mga tao, kung bilangin natin manually yung actual ballots, no? Kasi walang nakakaalam sa atin kung paano binilang ng makina, no? Basta lalabas na lang yan. Pero gusto natin na mayroon pang isang paraan para mapatunayan natin na itong officially na pinadala na election results ay tutugma kung bibilangin natin ang ballot boxes. Kaya ang aming ina-advocate itong hybrid, no? Yung hybrid, hindi mo na kailangan ng vote counting machine. Mahal na mahal yan. Ito ang gagamitin natin sa May 12. Inaarkila lang natin, rental, no? Hindi atin yan. Pagtas ng election, ibabalik. Alam mo yung magkaanong ginagasto natin para sa panayan? 18 billion. Itong election na ito ang pinakamahal na eleksyon sa buong history ng Pilipinas. Grabe. Pero wala tayong paraan malaman kung yung binilang nitong makinan na ang mahal natin inarkila ay tutugma kung bibilangin natin yung balota. Yan ay mangyayari kung hybrid at yan ang pinapairal natin. Hindi na natin kailangan yung vote counting machine. Tao na ang bibilang sa harap ng mga poll watchers, sa harap ng publiko, bibilangin to katulad ng ginagawa natin noon. At talagang hindi na natin malalaman natin na ito talaga ang bilang ng balota, hindi dumaan sa makina. No? Pero anong magagawa natin ngayong 2025? Ito ay i-explain sa inyo ng mga ibang speakers natin, si Glenn Chong, si James Jimenez, at mayroon tayong kontradaya at mga iba pang magsasalita para masigurado natin na ang ating May 25, May 12, 2025 na election is clean, honest, and transparent para hindi magkaduda-duda ang resulta. Yung sinabi nga ni Colonel Donya, pag nagkaroon ng duda sa resulta ng ating eleksyon, ay tiyak magkagulo tayo. Tiyak yan, no? So, kanina natin ang COMELEC na wag nyo na bigyan nyo ng paraan para ang mga tao ay kumbinse na hindi dinayang eleksyon. Simple lang. Itong mga, hindi ba pag tayo nagboto, mayroong resibo tayo natatanggap? Payagan lang yung poll watchers na kunan ng litrato yan para makaibilang nila itong mga resibo at maikumpara nila sa pinadala ng makina. Yun ay i-discuss further nila J. Jimenez at nila Glenn Chong, no? So yun, i-demand natin, karapatan natin malaman, masigurado na yung binoto ng tao, sila ang lumalabas doon sa mga makina na ang mahal-mahal na binayaran natin ng ating perang bayan para lang magkaroon ng isang clean and honest election. Pero kung itong mismong makina ay hindi mapakita yan, ay talagang may problema ang Pilipinas. So, maraming salamat po.
Maraming salamat. Pasalita si Sir Eli. Talagang napapaisip tayo ng malalim. Dahil matagal ng advokasya ni Sir Eli to, gusto niyang maitama lahat. Sina-challenge niya yung COMELEC, nung grupo yung COMELEC. Pero ang COMELEC, kung wala nga naman silang itinatago, dapat i-open sila. Kahit ano yung ituro nila Sir Eli, bubuksan at bubuksan. So, isa lang ang nasa isip natin. Talagang 100% may mali dito sa mga taong nasa likod natin. Para mas maliwanagan po tayo, susunod po ang